Diyos. Ang ating sumunang tinion, kadasig lang, no? Hindi ka naman why, o roast na naman. Why, Disimbre na naman. Time is running so fast. Pero salamat po sa Ginoo. Bilasing nga nagbilasing ang tiyon ng Diyos sa Diyos na nagalapit na ngayon na pagbalik sa Ginoo. Kabayan na preparado rin na sa pagbalik sa Ginoo. Nagkasalanan dito na nalaya ko ang Diyos sa mabulang binigyan niya sa sinelas niya sa Faith Baptist Church. Kita ko sa Diyos ang iyang lugay, ang iyang alukoy, ang iyang pagkatutom ng pagmalangya na ito. Salamat po sa Ginoo kay nagapanalig mo sa pinagagay. Ang mga kalipay sa isa lang pastor na makita na ang mga Ginoo na nag-grow sila sa iyang Christian life. Ang atong pagkatulang sumo makita sa Matthew chapter 5 verse 6. Isa lang ang versikulo masahon ko. The Word of God says, Matthew chapter 5 verse 6. Okay? Matthew chapter 5 verse 6. The Word of God says, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Ang saay ng magandala ko sa Diyos ni Aga, what is a true Christian? Anong pala ang matutuon niya ang Kristuhan mo? Kita pala ang mga tulo kung ato lang ang priya ng atong mga mata, kung magtulong kita sa palibot, masakwa nato nga madamong sa mga tao na masulata na kailig sila happy sa ilang pagpapalibot. This is a sad reality. Especially in the time of the world of technology and opportunities that are before us. Madamo sa mga tao na disappointed, confused, and discouraged. And a lot of people are desperately searching for happiness. Kapangita din sila sa kataliman. And these people are searching for something or someone to make them happy. Yet, the more they search, the less happiness they find. Madamo sa mga tao na nagapanitsan, siling nila kung madamo na sa tao kung madamo na sa kabiyan, mangimalit tayo nito. Manami din man na may arap kita na tugtuon kabiyan. Pero ang pagpakita sa tugtuon kabiyan, daw bulay pang taon. Madamong kita sa mga abyan, pero hindi tugtuon na abyan. One time natabati ako sa isang kawali. May tatlo ko mga klase sa abyan. Ang isa ko mas one friend. Kita ito mo, yun, tapos na. Pero ang meaning dangerous,
Tinatawag na consumer friend. Na kung may kwaon lang sila sa inuman, upgrade ka nila, pero kung wala na, bayaan ka nila. Ako na tinatawag na consumer friend. Ubuso nila na yung ara sa ito, pagkatapos kung wala na sila kwaon, malipat na sa ito. Ako na dangerous na klase sila po. Pero may ara man nga tinatawag na close friend. Ako na tinatawag na real friends. Through thick and thin, arat sila yan. Kaya mo yung Islam nagadala sa ato sa kalipay. Pero kung ato ng taon, happiness cannot be found in people because people will eventually let you down. May iba niya nga nagambal, niya po ang damong kwarta. If you are prosperous, if you are wealthy, it will make you happy. Ang mula sa iba. May abigman na may arak kita. Abundant kita sa mga kabugiraan sa pagpapatuloy. Katahong sa pagkabuhi, kaya hindi ka niya magpalibog sa balaklon mo kay may kwarta ka na inubakan. Subong kabudlay pagkabuhi, no? Hindi ba? Sila ko sa mga membro sa Simalog, pwede ko mo magproblema sa budlay ng pagkabuhi, ang importante may kwarta ka mo inubakan. Ang budlay dira, na bisan mahal, kung wala kang kwarta inubakan. Pero kung may kwarta ka, wala niya problema. Di gusto sa tao. Abi nila ang mangga, mga tao sila sa tuntungan ng kalipay. But even then, being blessed with all the material things you need doesn't necessarily give you the assurance of real happiness. Hindi ba din magkakataon din sa atin sa tuntungan ng kalipay ang malamang sa Panginoon. Ikatatlo, sila nila siguro kung permit ka ka pangalipay, may mga pleasures ikaw, it will make you happy. Ang muna kang tao, kalagaw-lagaw ng permit, kalagaw sa mall, kalagaw sa beach resort, kalagaw-kaon, parang na ma-enjoy sila, malipay sila. Kaysa nila, malipay sila sa sila mabutan. Hindi na mabutan mayan lang riyan. But listen carefully. Just about anything you do for entertainment, though it will bring some temporary relief from suffering and pain, pleasure in and of itself will not make you truly happy. Bisan si Solomon nagambal sila. Kung sino ang mga tao na naka-experience siya sa madamo, ng mga tao sa palibot niya, naka-experience siya sa gamog-gamog na mangga, naka-experience siya sa gamog-gamog na kalipay, si Solomon. Pero ano ang bali Solomon? Sa sa Ecclesiastes chapter 2, very clear in the Bible, sa ni Solomon, I look on the things, on all the works which hand had wrought, and on the labor that I have labored to do, and behold, all was vanity. Ang muna conclusion ni Solomon. Na-experience yan ko initanan ng mabutang, pero sa niya, initanan ng umalagilhang. Amo na hindi kita magplastar sa atong kalipay sa sining ng mga butang. Kag wala man ini, hindi man ini sala, wala man kagundil ang Ginoo sa mga katawan na anak po sa aton. Wala man kagundil ang Ginoo sa prosperity o sa pleasure na gina-experience ka. Pero hindi makataatan sa aton sa tuntuon na kalipay. Ang pamangkin ni Pastor, sinugid, kakagugid na makatag sa aton sa tuntuon na kalipay. Alis sa sinikay na dinala sa kasulatan, we are going to discover what real happiness is ang matutuon din na kalipay. Sinig sa pulong sa Ginoo,
Very clear nila. Sila niya, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Abi mo ang word nga blessed, it is actually means exceedingly happy or joyful. Paano kuno ang tao maka-experience siya sa kuntuon nga kalipay, exceeding joy? Siling sa pulong sa Ginoo dili, kung ina na tao may hunger, may kagutom, kang kauaw sa pagkamatarong sa Diyos. May tatlo ako makamaturan nga yata o sa iyo sinanay. A true Christian desires for God's righteousness. Ang matugtuod nga Kristiyano naghahandog ni Jaya sa pagkamatarong sang Diyos. Sila nga kira, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. In order to understand what the real meaning of hunger and thirst, hungering and thirsting, we must first notice the two sides of it. Ang una, what righteousness is not. Okay? Sa tinambal ni Kristo Jesus, ini nga dinalan sa kasulatan, Jesus did not say to hunger and thirst for the physical. He is not talking about being physically hungry for meat that you eat. He is not talking about being physically thirsty for water or other things that you drink. Why siya nagambal sa literal nga pagkaon katilim nun? Si Jesus wala pa diri nagambal to hunger and thirst for the material things. There are some people that have appetites for material things, but they were never satisfied. Matalo sa mga tao, kapi nila kung napunan sila sa mga material na butang, mabusog sila. Pero, the more you have, the more you want more. Hindi ba? Kaya ba lang kung ako na yung nature bilang tao na wala niya kapulusgan. Wala kapulusgan. So, ang munaan, what righteousness is not. And secondly, what righteousness is. Ano bilang righteousness? Siling sa Bible again, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Siling ni Kristo Jesus dire, why are people unhappy? This is what they are seeking. No one will be happy if they try to be. You just can't make yourself happy. Happiness is serving the Lord. Happiness is byproduct of knowing and living a Christian life for the Lord Jesus Christ. Ang nagaling kalipay. Happiness is what you, when you seek the Lord with all your heart. Ang nagaling kalipay. Nga ang ari ka diri, subong sa simbahan. Because you are seeking for the Lord. Nga ang nagabalik-balik ka diri. Kaya mo yung nagitalasin ng kalipay, hindi ba? Kaya kung wala ka nalipay, wala ka nisubong. Nalipay ka kaya rin ka. Nalipay ka kaya nakapamati ka sa kalantaon ng Diyos, no? Nalipay ka kaya makapamati ka sa pulong sa Ginoo. Ako nagtutuon na kalipay to be with God's people.
ang tao galing nga malipayon is the person that always seek the Lord their God with all their hearts. Happy are they that seek righteousness. Kung magsiling si Jesus, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, he was talking about a person desiring and longing for God's righteousness. Ang pangakot, how does a person obtain God's righteousness? Paano ako makaangkol sa pagkamatarong sa Diyos? Number one, righteousness begins at salvation. Nagasukod ko rin ang pagkamatarong sa Diyos sa tungtiyon nga nagtuo ka kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus, kanyang pagkamatarong, these two are inseparable. Kung nagtuo ka kay Kristo Jesus, of course, nag-design ka din sa pagkamatarong ni Kristo. Hindi pwede nga magtuo ka lang kay Kristo kaya hindi ka maghandog sa pagkamatarong ni Kristo, kay matarong si Kristo. Ang tao nga naka-experience siya sa pagkamatarong sa Diyos, naluwas kada tao liwat sa panimalay sa Diyos. Kaya kung nakaangkon na kita sa pagkamatarong sa Diyos, it means that we have the right standing with God. Subong, kaya kung tinagtuo na kita kay Kristo, eksakto na ang atong nga posisyon kag standing sa tubangan sa Ginoo. Siling sa 2 Corinthians 5:21, He had made Him to be sin for us, good news saying that we might be made the righteousness of God in Him. Si Kristo nga wala sa sala, ginako niya atong sala dito sa cross, at gudto nga maangko natin ang pagkamatarong sa Diyos ang unang ginimo ni Kristo sa iyo. Mga utod sa Ginoo, i-listen. Madamo sa mga tao na nagatilwa sa paghimo sa mga matarong ng mga butang in order to get into right standing with God. But the Word of God says, all our righteousness are filthy rags. Ang tao kung magtiwalan sa nila aside sa kay Kristo, bisan na ano niya kapalinwa, hindi siya makaangkot sa pagkamatarong sa Diyos. As the small tao katilwa, ang gusto ka mga pagkamatarungon sa Diyos, ang nagay mo kamayan. Tandaan tagin ng atong nagwasan na paagi sa bugay sa Diyos, paagi sa iyong kapagto, hindi paagi sa atong maybuwan. Kung magsalin ka sa iyong maybuwan, silin ni Isaiah, your righteousness are like filthy rags. Yung parainan sa maybuwan. So ganyan mga utod sa Ginoo, only Jesus can make you righteous. Tandaan mo nila. Only Jesus can give you real happiness. Only Jesus can fill your life with peace, joy, and fulfillment. Si Kristo Jesus ang makatang sa iyong sa kamuluskan. Only Jesus Christ can satisfy your soul. You cannot find it anywhere. You can find it only in one and only person, and that is the Lord Jesus Christ. So, ang righteousness tali, nagabigin ini, first, at salvation, and second, righteousness continues through sanctification. Ang pagkamatarong, kinanglan magpadayon ini, paagi sa pagkabuhi, nga mayan, balaan, putli, kaglimpyo sa tumangan sa Diyos. Once ng tao nagtuo na kay Kristo, of course, there will be a desire, a longing
Mayroon lang ang desire, kag-longing sa pagkamatahan mo sa Diyos. If salvation experience you had and did not change your life in your desires, you need to change what you call your salvation. At halimbawa, nasilid ka na naluwas ka, pagkatapos, hindi man makita ang pagbago sa iyong mabuhay, there's something wrong sa nga. Basit na yung Kristo ang dituuan mo. Kaya tao na nagtuo kay Kristo Jesus, sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creation. Nagbago-ulit. Di ko din ang pagtuo mo, wala nagbago, islam mo na. Kaya hindi na tuon, nakaluwasan, kaya wala nagbago. Kaya magtuon na kaluwasan niya, kung nagtuo ikaw, makita ang ebidensya sa ginasalingan transform life. Ang unang tutuon ng Kristuano, nag-produce ang sanctification, nag-produce ang right living, nag-produce ang purity, nag-produce ang holiness sa iyang kabuhi. Now, kung naluwas na kita, a hunger and thirst for God's righteousness should be a continual event. Nagapadayon na. Wala na nagapunta. Kabay everyday sa imong kabuhi, kag sa imong pagbalik-balik dire, makasiling ikaw, pastor, sa tungtion na nakilala ko po si Kristo Jesus, kag subong ko na taon kung akong kabuhi, nakita ko, nag-gradually, progressively, nagapag-ugid ang akong kabuhi. Amo pala na nagkakatabo? Ang Christian life, it's a process. Kag kinahanglan ang righteousness sa Ginoo aron ginipirmi ginahandom sa atong kabuhi moment by moment, day by day way of living. Hindi pwede ka subok sa limong nga Kristuano ikaw kag nagabuhi ka na bayan and then the next day mahimo mo naman kang sayon. Hindi ang gusto sa Ginoo. Bisan hinay-hinay lang, amat-amat lang makita ang pag-grow naton sa atong kabuhi. So, ako na ang tuntuon ng Kristuano. A true Christian desires for God's righteousness. Secondly, dali panuntuan. A true Christian displays God's righteousness. Ginapakita niya din at ginapahayag ang pagkamatalo mo sa Diyos. Kung nantaon natin ang Sermon of the Mount, kag-part niya sa Sermon of the Mount ni Kristo Jesus, sa paghatag niya sa Beatitudes, sa Matthew chapter 5, kung nantaon natin sa mga sunod ng mga kapitulo, may mga practical dira ng mga butang na makita. Sining ni Kristo Jesus, kung naghandom ikaw sa akong pagkamatarong, nagapangita ako sa evidence, ang display sa akong pagkamatarong. Kag-ari diri gin-explain ni Jesus ang mga palatandaan kung matutuod na may ara kita kagutom, kagauwaw sa pagkamatarong sa Diyos. Number 1, you will have right affections. Kung naghahandong ikaw, nag-decide ikaw sa pagkamatarong sa Diyos, dapat i-display mo. Kung paano mapahayag na mag-display mo, mapahayag mo ang pagkamatarong, you will have right affection. Eksakto ang imungan. Handong ka, desire sa mabutang na gusto sa Diyos. Silig sa Matthew chapter 6, verse 19 and 21. Tukat na lang. Matthew chapter 6. Verse 19 to 21. I-explain ko lang sa inyo. Magsiling kita nga right affections.
Silingin raw, verse 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. Anong makita ni Mudra? Nga ang nagsiling si Kristo Jesus, ipahamtang niyo ang inyong nga kabuhi, kaugalingon, sa mga butang sa langit, hindi sa mga butang diri sa lupa. Nga, anong mga butang diri sa lupa? Sininyaw, may arak moth, may arak rust, may arak nga thieves. Ang tao subong, ginabantayan nila, nag-ingong mo lang. Kapag pagay ko nakita yan, nagatiran mga buhay mo, alaw ka. Kaya mamita ka sa paagi kung paano nilang makuha ang arak sa imo. Amo na yan manggadre sa lupa. Ang sila ni Kristo Jesus, hindi ka kuno magbutang, magplastar sa imo nga kabuhi sa mga butang nga arak sa imo. Kaya nga man, sila nga diri, may arak na moth. Ano yung moth? Back in the days where Jesus was giving the sermon, when a man had nice clothes, people know one thing about him. It is a sign of wealth or prosperity. Kung makita mo pala na namin niya bayo, namin niya sapatos, namin niya dilago, puro tanan malalon, ang buonsing ganun sila, magkaroon. Kung ang problema sa bayo, kung ibutang mo siya sa baon, ibutang mo siya sa parador, unconsciously, gusto mo nga sulubon liwat, makita mo na lang na may buhok-buhok na. Ang namin mga bayo, ang namin mga dilargo, ginaot-ot sa pinit, sa moth. Naintindihan niyo? Hindi ba lang kung isa mga bayo na namiyan na, ginatago na, anong sulubon na, may mga gusto na. Kaya hindi naman tama madali utot. Amo na mga butang diri sa lupa. Pagkatapos, rust, sila sa Bible. Ining rust, Jesus said, there is a little thing called rust that will eventually destroy your possessions. Rust is something you don't see at first, but later on it will begin to surface. On many occasions, the more you try to rub out the rust, the more rust you will get. Pero kung bago-bag sa lahat namin, sinin mo kat marami sa pinta, pero masakwan mo nga sa sunod kasi pinakupok na sa tuktok. Kapsil pa natin na. Sinin mo namin itsura, pero gali, ginamag-awag na tuktok. Ang bunsing kanon sila, nga misanano pagkatahong sa salakad, madaan din. Ang mga material na butang aral sa aton, madaan kag matuktukon, kag damor i-rap mo na, damor na nagadalong, nga balaan mo nga, natamuan na galing sa tuktok. Kaya nga natin diaryo, thieves. Kagagawatan kung magsunod sa atong balay, wala na siya kasi nga, pastor ko, unawa ko po siya. Naimuray, alok ka, karoon alauna, masunod si July. Why na gawin? Mabalaan mo lang yan, naging kawatan ka na, kaya mga balwaguls mo mga butang, wala ron. Namanan mo nga, nagsunod na galhin, unnotice. Nagbala, ginkuha na, kung aral sa imo, ang mga pagkabutang na. Ang mga butang na pinapressure mo sa iyong kabuhi, mabutang doon na madula na, maguslutan na, matugtukol na, galing siling ni Kristo Jesus, handong kita kuno.
Hindi sa mga butang sa may kalibutan, kundi maghandong kita sa mga butang na dito sa langit, kayo na palayo. Ang balbul, set your affection on things above, not on things here on earth. One time naman ko, Pastor Cox, sa aking Pastor Cox, siya ko nga lang, Pastor na, well na nag-aatin sa ating Pastor and workers out, binutikan na mo, niya lang ko sa Pastor dito sa bukid, nag-presyon hunting. Nag-presyon hunting ko, no? Kasi kung ano na to, nagambal siya masitan, ako itong presyon ko sa bukid. They spend months and years kapamukot. Siling ko sa ila, nga amang hita pa sila sa treasure. Ang pinakabahol na treasure, siling sa Bible, ang kanan sa tao. Amen? Siling sa Bible, for what it profit a man if he will gain the whole world and lost his own soul? Ang isang kalag sa tao is more than the riches of this world. Ako na, handong kaya sa kalag, hindi ka magandong sa manggat, kaya manggat ka, ako lang inapadula ka na. Ang kalag niya na ma-reach out mo sa Ginoo at makakilala kay Kristo Jesus. Amo ng treasure mo siya. Amen? Sino ko ay naanuman? Saan si Kristo Jesus nagtawag sa iyang mga gituruan sa tundo siya? Ano nga ba yung Jesus? Come and follow me, and I will make you fishers of men. Ang gusto ko yan nga ang pangitao ninyong kalag, hindi yung bulawan. Makita yung bulawan, basta mapinagsanay pa mo. Among ginamag ako. Sino kaluoy man nga mga pastor, ilay pabayaan nila simbahan para lang nila magpukot sa bulawan. Pastor ko, ang Ginoo nagpabayaan na sa ito. Nagpabayaan na sa ako. Sabihin ko sa mga Ginoo, hindi na sila kusundun. Himo ka sa mga butay na makapalipay at makapanguot sa Diyos, kaya ang blessing sa Ginoo matubon lang na sa inyo. Hindi ka mo dapat magpangukot sa bulawan. Kita maulod sa Ginoo, hindi na kita dapat din na magpakita sa damo ng kwarta. Ang importante na nakilala mo si Kristo. Ang importante na makakaon ka 3 times a day kag malipayon ang iyong pagkalagan sa Ginoo. Amen? Among nagpakabuhi, that's life. So, ang pag-display sa righteousness ng Diyos sa Santo Cristo, you will have right affection. Number 2, you will have right allegiance. Sining sa Matthew 6:24, aliyaw. Then, Matthew 6:24. No man can serve 2 masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Ano lang allegiance ta? Kung papiliyon ka, ikaw mamning, hindi nangin mo, kung papiliyon ka, God or mammon. Ang word na mammon literally means money. Din ka na yun. Ha? Ang Diyos, kung kwarta. May mga tao kanya pinapili nilang kwarta. Ang kwarta, importante man na, kinalala na. Pero kung ipalabaw mo ang inugugma sa kwarta, pinagugutan mo lang ang iyong pabuhin ng mga padulong na sa kalalakan. Kapag mas magpapilion kita sa Diyos, kagwarta mas kita pastor, mas pilion kumaya ang Diyos niya, ang muyang magtutuon na nagahatag sa akong kalipay. Siligi Paul, kung pilion mong kwarta, kung ibubuhan mong kwarta, the more na damo ang mong kwarta, the more na magalingin ang ulo mo, kang damo sa mapamiksan ng mga malako. Intindihan ka niya?
Ang kwarta, gamiton ta, hindi ka magpagamit sa kwarta. Okay? Kung may kwarta, di ba kita gamiton ta? Sa eksakto, kung makahatag kay kayaan ng Diyos, pero hindi pagtugutin ang kwarta among magdahog sa magkontrol sa. Okay na? Kaya ang kwarta hindi kita tuntun, hindi makatag kita sa Diyos ang kalipay. I tell you. Amo ini ang din promisa ni Satanas sa kay Kristo, hindi ko na? Di pasama yung sa babaw ng linig, niya lang lang mabutang. Ang akong kamanggaran na iyatag ko lang sa inyo kung simbahon mo. Si Satanas rin go-over sila. Si Kristo yung ay go-over sa madamo ng kwarta kay mana ni Kristo Jesus na kung magdamo ng kwarta, delikado ba sa matalikod ka kung magpalayo ka sa Diyos. Ang gini-over sa Pinuya, hindi temporaryo. Ang gini-over sa Pinuya, eternal, tungkol na kalipay. Kagilan ko doon na kalipay na experience siya na nasubong tungkol niya nagtutungkol ka ng Kristo. Ang pamalakot, sino lang tutungkol mo nga ginasimba na kinalagan? God or Mammon? Kung ara ka, kung ginadisplay mo ang pagkamatanong sa Diyos, you will have right affection, right allegiance, and then third, you will have right ambitions. Eksakto man ang iyong mga ginahandong. Matthew 6:33. Kapag sa Bible. Namin nyo, pamilyar na ang bersikulo. Sa ulo kanina, diba? So sa Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang sekreto. Gusto mo sa blessing? Una ang tagino, kailangan ang natin ambisyon, atong priorities sa kabuhitan. Kaya kung ginauna tas na, sa Ginoo, I will take care of the rest. Una ako, ang akong ginariyan, ang akong pagkapantanong, kay sila niya, kung anong pangayoon mo, itao mo sa inyo. Nakaganda. Hindi ka magpalibog na sa inyo paunon. Sa kamot, imong kinanglanon, kay Ginoo ng sila, unahan niyo po, kay kung ginahunan niyo po, kung ano ang pangayoon niyo, itao mo sa inyo. And then last, dahil ito. A true Christian not only desires God's righteousness, a true Christian not only displays God's righteousness. Number 3, a true Christian delights in God's righteousness. Nagatalipay sa pagkamatalong sa Diyos. Silid sa pulong sa Ginoo, Jesus said, to those who hunger and thirst for His righteousness, they shall be filled. Mapunaan sila. What a promise that Jesus gives to His children. God promises a delight when you go hungry. The reward for being hungry is that you will be satisfied. Jesus will be the only thing that will matter at the end of the day. Only Jesus will matter. Kung magkatubang ka sa Ginoo, may sila Ginoo nga, ilang kwarta mo sa bangko. Hindi mo sila Ginoo nga, bawa sa katunggan ko, ninami, hindi mo balayo, wala ko yung salakyan. Hindi mo na mo na Ginoo nga. Ang magmaterya sa uling adlaw, si Kristo. Kaya nakilala mo siya. Base sa ulit lang mga pastor niya na nagpapagpulukot, magtutugay, mga obra sa pagpapagpulukot. Ano nakita ito? Ano nakita mo sa pagpapagpulukot? Kung gamit mo yung usok sa pagsugid sa mayong balita, nagtuko kay Kristo Jesus ang kalag, niya nalipay pagpapagpulukot, hindi mo nagpasulukid sa akin.
Muna pastor ko, sa sinong bang mga sa imo, hindi din magpapalala. Ari din magagano sa Faith Baptist Church, ari din magagano mga kalan na nagasulod diri na mga kinakasunod. Muna yung totoo naman. Mga utod sa Ginoo, tandaan na din nga sa aton pagpangabuhi. Ang kalipay kung unahon natin ang Ginoo, ang kalipay kung may kalipay kita sa pagkamatarong sa Diyos. First, God will sustain your life. He will sustain your life. Siya ang maghahatag sa kung ano gagawin ang pagintang. Malang sa Ginoo yan ang atong design. Kulat-kulat lang nila yung nagkaroon galing. Kaya God's time, ihatag nila sa Ginoo, isustain kayo ka sa kung anong mga butana. Kami mga yung people, keep on studying, kay mahuti ng tiyon, na makatapos na mo, kagatino, pwede na provide sa inyo ang utang. Budlay man ang pag-eskwila, pero panayon, hindi mag-utang. May mga tao din ka nag-pray sa inyo, may mga tao man din ka nag-pray sa inyo, just keep on. Hindi mo utang. Ang Diyos magagamit sa ilang kung ginauna mo ang Diyos. Malipay ang Diyos sa inyo kung ang iyang pagkamatalo, imo ginauna. Not only He will sustain you, God will also satisfy your life. Tawanan ikaw sa tutuon nga satisfaksyon sa iyong buhay. In conclusion sa atong pagtuon sinangana, pamagtuon ka ikaw, are you hungry? Hindi na pisikal na po na. Are you thirsty? How hungry are you? How thirsty are you? Jesus tells us that we can be happy if we are hunger and thirst for God's righteousness. Sabay mo na yung people na tungkol sa Ginoo. Why na sa pinanganamit, hindi na offer ang Ginoo sa aton na matanag sa aton sa tuntun na malipan niya. Kristo Jesus. He is the only person that will satisfy your soul. Gani mautod sa Ginoo, nag-challenge ko, gina-encourage ko malo, gina-encourage lang aton bukos na mabuhi. Kamay na may arang kita na desire for God's righteousness. And secondly, dapat in righteousness sa Ginoo, i-display natin, ipakita natin, ibayad natin. Paagi sa mga handog natin, paagi sa aton ng mga desisyon sa mabuhi, paagi sa aton mga ambisyon sa mabuhi. And then thirdly, kamay na may arang kita kalipan sa pag-ibo sa pagkamatapos sa Diyos. We are the delight for God's will. So, thank you again for the opportunity. Ang mga minister na po sa inyo, kabay nga manumuman ito ang mga mutang na dito ng pasinay. Okay? Kabay na may desire kita for God's righteousness. I-display natin ang God's righteousness and then thirdly, we should rely in God's righteousness. Mag-pray ka sa Ginoo, may karangin doon. Salamat din sa opportunity na makaminister ako sa mga kaupuran sa mga kaupuran sa kapalitan sa Faith Baptist Church. Salamat na ginapatubo nito ang mga tumulong. Nagatubo sila in numbers. Nagagamot na nagagamot. Kamay na hindi lamang sila magtubo in numbers, but they will also grow in their Christian faith. Kamay na maghandog din sila sa pagkamatarong sa Diyos. Kaya may sikreto sa kabuhay Kristuano. Hindi naman nila pagkatulog, ipakita din nila na matuod na si Kristo Jesus alam sa ilang kabuhay. Kagabay, ipakita man nila na may kalipay sila sa pagkamatarong sa Diyos, paagi sa paghimo sa inyong
at sa pagsuporta sa iyong diri sa Faith Foundation. I-bless ang tanan nga panimalay sa pagtuo. I-bless din mo yung people. I-bless si Pastor Maluto, kanang panimalay. I-bless ang mga tao na nag-support sa iyo. Bless you. Bless them, O Lord, abundantly. Ginakulit namin ka ng sa iyo sa mga Jesus. Thank you and God bless.